Ayun guys, no, nabubalik ako. Kasi habang sabi ko papalitan ko to, may naisip ako, sabi ko, isa sa mga concern natin ng mga nag-air gun is that pag, halimbawa may laman tong hangin, tapos pag gusto natin tanggalin yung hangin sa loob, i-bleed natin, either tumatanggal tayo dito or dito. So nangyari, from time to time, kasi gusto nating i-tune up, balik, tune up, nagkakaroon ng lost thread. Yan. So sabi ko, paano kaya maiwasan yun? And then nagkamapa ko sa isang parang idea. What if, ang gagawin ko is mayroon akong spare sa PCP bleeding sa pump, is lagyan ko ng ganito. Ayan. So, naglagay ako ng ganito, tapos sa loob niya meron ding ano dyan, anong tawag doon? Acetal or engineering plastic tulad nito. Ayan. So, meron siyang o-ring. Sabi ko naman, yung o-ring na to, merong acetal naman. So, yung maglalak sa hangin dito sa kanyang thread is yung acetal sa loob or engineering plastic, tapos ito naman yung sa gitna dyan. And more nating higpitin, more na maglalak siya. So, trial and error naman pag hindi, syempre kukunin natin. No, pero yun lang, share ko lang. Para ba pag gusto natin mag-tune up, bibig ko na lang dito. So, hindi ko na ito tatanggalin. Ito siya. Ayan, so dito lang siya. Tapos, maglagay ako ng hangin dito. Kasi makikita ko naman kung malaki naman yung dito. So, maglagay ako ng hangin dito. Ayan, yung isa lang dito, nakita ko pala bakit ginanon siya. Para pag maglagay ako dito ng isang rail, ayan, so hindi ito bungko. Pero, di ba, ang rail dito na naman. So, yung rail dito, dito siya. Ayan, bakit baba dito? Kasi pag dito magbubungko. Okay naman, kasi pwede naman itong ikot-ikutin. Pero so far, di ba? Ayan. So, walang magagalit kasi sa atin naman to. Just share lang para mabilis natin na, kung gusto natin na mabilis tayong mag-bleed. So, ito yung gagamitin. Anyways, yun lang muna. Thanks. Alright, so, ayan, nakalubog sa tubig. Kanina pa. Wala nang singaw. So, later paglabas, blower na natin para matanggal yung mga tubig, maging matuyo siya. So, kita nyo yan. Ayan. So, dyan ko mamaya para tanggalin yung hangin. So, hindi ito mahihirapan. Tapos, lagyan nyo ng ganyan para na hindi kayo mahirapan mag-pump. Especially pag wala kayong scuba or electric pump. So, kunin ko siya, no? Ayan. Ayan, no? Diba? So, ito yung sinasabi ko. Yung lock dito. Para in case na wala kayong scuba, hindi kayo mahirapan. So, ito lang yung technique po sa mga baguhan na pag nakatanggap kayo ng unit, alam nyo na kung paano using. Kasi mostly, ng mga unit na pinapadala, isa sa mga concern is yung may singaw or pagdating wala ng hangin. Normal lang po yun. Basic lang po yun na problema. So gawin lang natin, i-troubleshoot natin kung saan, lugbog natin sa tubig na ganun para alam natin kung saan. Pagkatapos nun, tutuyuin muna natin or i-blower. So kukunin ko na po ito. Hindi ka lang, medyo mahigpit. So pause ko muna, tapos balikan ko kayo. Yan, ito tayo sa labahan no? Ayan so, marinig niyo. Ayan, bumababa na siya. Ito yung laman niya. So, pag-convert natin to sa 20 MPa na sa 3,000 pesos, ayan, more or less, no? Ito naman yung low side niya. Ayan. So, hindi ko na tinanggal dito, naka-out, tingnan nyo. Diba? Kahit lubog natin, no? Ayan. So, naisip ko lang kasi, sana dito din. Kaso, pag dito, tatanggalin mo pa lahat. Like dito, okay lang. Maganda lang pag dalawa yung gauge ng regulator niya. Ayan. So, I will call it a day. Magpapahinga muna ako. So, hindi ko aahatin. Ang gagawin ko dito, lalagay ko lang yung dito, yung plank. Ayan, pahinga. Ayan. Ayan guys, so gabi na naman. Uwi tayo sa nagpag-uwi natin sa bahay. Siyempre, after pahinga, after trabaho. So, ito yung isa sa mga lipangan natin. Later on, sa mga kids naman tayo, no? Pero pakita ko lang sa inyo, ito na yung kahapon yung nagawa ko. Ayan. So, ito siya, para reference na kung gusto nyo dito. So, ang gagawin yan, halimbawa, pag magka-troubleshoot kayo, may singaw, madali lang siya kasi hindi mo na kailangan dito tanggalin or malus thread. So, ito lang. Ayan, no? So, kung hindi kaya ng kamay, pwede naman yung tela. Yan, pwede yun. Gamitin natin yung tela para na matanggal to. So, meron siya ditong gap. Yan. So, pwede din na walang gap. Medyo bawasan para mag-flat to. Ito at ito flat. Pero maganda to kasi mayroong gap. Hindi naman to masisira o matatanggal kasi brass material siya. Tapos kung sa gauge mga kasing taas din sila So okay lang, no? So wala na siyang singaw. Ayun, no? Nakapagpalagay ako, tika lang. Ayan, so MPa nasa 14. Pataas naman ito yung sa output, ito naman high side na natin. Ayan, nasa ano ba yan?
Hindi ko makakita. 10 MPa. Ayan. So, kahapon 10. Nasa 1,000 to eh. Kasi yan, nasa 1,000 plus to eh pag ganito. Kasi yan, nasa 3,000 na, yung 20. Pag lumampas dyan, eh, mataas na pressure na. Siguro pag lumabas, pwedeng 20, medyo mataas konti. Pero pag sa bahay lang, okay na to, nasa 10. So, walang singal kahapon. Tapos yung ating scope, Discovery Optics na VTR. Yan. Ano ba yung nito? Magnification. Yung power. No? And, syempre, walang alog. Brown color. Kaya, nung Ernie, nagpalit kami dalawa. Tapos din, nagpalit din kami nito para terno dito. So, ito lang yung unit natin. Ayan. So, yung suppressor, hindi pa nakuha kasi ginagawa pa ni Bro Elmer. Disaksa kasi siya, 16mm. Yan. So, maraming salamat, bro. And, oops. Ito lang. Ilipat ko lang. Yan. So, yung ating is VTR 312 by 40. Napakaangas. Kung mayroong 30 nito, mas maganda. Kasi nun, parang parang baguhan, tapos gusto ko yung malaki, bulky, ganun. Depende kasi yun sa purpose ninyo. Yun, pagdating, pag-usapan natin yung mga scope. Kasi kung halimbawa, pag nasa field naman kayo, at yung ninyo is gusto nyo na mas magaan, parang suwabe dalhin, so okay ako dito. Pero pag nasa bench kayo, siyempre okay na yung mga bulky. Kasi precision shooting yung tawag, 0.48. Yun. So, itong setup na to, gusto ko kasi simple lang and maayos. Ayoko yung mga para maganda tingnan, hindi yung parang totoo. And plano kong pinturahan or lagyan ng kulay. Yan. Siguro sa kulay, gawin kong tan. Para tan sila lahat, Siguro, baka someday, meron bang ganun tan? Yung galing dito, tapos dito, tan. Gusto ko merong forearm grip dito yung hawakan. Nag-order pa ako na sa 200 to 300 plus. Yan. Tapos ito, i-low mount natin. Para na hanggang dito siya, para mas pag sumilip tayong ganito, nasa low mount. Kasi may advantage yun pag low mount, sa malapitan, sa malayuan. Yun. So, sa nakakala, may idea na kayo nun regarding sa bakit mahalaga yung low mount. Sige. So, ito na siya. Napaka-simple lang. Kahit nahawakan ko dito, ayos. So, wala akong masabi. Kaya, excited ako na mag-summer na para makalabas tayo. Pero, Sabado, pag may Sabado, yun pwede din. Anyway, so lang guys yung update, yun sa kabila, yung bleeder niya, tawag bleeder or gusto nating palabas na ng hangin, okay, di doon, maganda doon. Tapos, ito na yung setup, dito maglalagay ng hangin, kasi pag dito, pag nakaway, so hindi ko siya makita, ito hindi naman natin mabubunggo, masisira, pwede naman natin itong palitan. So far, hindi naman tayo tagod, yung mga takles na parating nabubunggo or nasisiraan, so okay din naman. So yun na muna, maraming salamat and ito yung update natin. So, ciao!